2 dekada na rin ang nakararaan. Magmula nang maranasan ko ang kahindik-hindik na balahibo na karanasan. Hanggang ngayon ay bumabagabag pa rin sa isipan ko kaya naisipan ko na rin ibahagi sa inyo. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang RJ. Sabi daw ng mga matatanda, wag daw masyadong gumala ang mga 4th year student dahil delikado raw ang mga ito. Lapitin daw kasi ng mga aksidente at mga malas. 4th year college ako nang isama ako ng aking asawa at ng aking biyanan sa kanilang baryo. Maaga kasi akong nag-asawa pero hindi pa rin ito hadlang para magtapos ako ng pag-aaral. Sakto naman na kakatapos lang ng final exam namin, kaya sumama na rin ako sa asawa ko at sa nanay niya. Itago ko na lang pala ang pangalan ng asawa ko sa pangalan na Eliza at ang pangalan naman ng aking biyanan ay itago ko na lang din sa pangalang Mila. Short background lang po patungkol sa amin ni Liza. Baka po kasi magtaka kayo kung paanong may asawa na ako kahit nag-aaral pa. First year college ako nang makilala ko si Eliza sa isang baryo kung saan naligaw ako noon. Doon nagsimula ang pagmamahalan namin. Hanggang sa lumipat nga kami rito sa Laguna upang dito ipagpatuloy ang aming pagmamahalan. Dahil nga wala na ang tatay ni Eliza, ay isinama na namin ang biyanan ko sa amin. Mabait ang biyanan ko. Maalaga siya at pinaparamdam niya sa akin na tanggap niya. Isa rin siya sa tumulong magtrabaho upang matustusan din kahit papaano ang pag-aaral naming dalawa ni Eliza. May isa kaming anak ni Eliza at ang biyanan ko rin ang nagbabantay dito habang nag-aaral kaming dalawa. Inaamin ko po na minsan ay nawiwirduhan ako sa biyanan at asawa ko. May mga ginagawa kasi sila noon na hindi ko alam kung bakit nila ginagawa. Halimbawa na lang po rito ay magigising na lang akong nakatitig sila sa akin. Nawaharibay, pinapanood akong matulog. Nahuhuli ko rin minsan si Nanay Mila na sinisip-sip ang daliri ng aking anak. Minsan naman ay nagigising akong kakagaling lang sa labas ng aking biyanan at si Eliza. Sa tuwing tinatanong ko sila kung anong ginagawa nila, ay laging trip lang daw nila ang kanilang sinasabi. Pero hindi na lang ako nang hinala kay Eliza at sa aking biyanan dahil may tiwala naman ako sa kanila. Hanggang sa dumating nga sa punto na napagtanto kong may sikreto pala ang dalawa na hindi ko alam. Gaya ng sabi ko, pagkatapos ng final exam ay bumiyahe na agad kami papunta sa baryo ng aking biyanan kung saan ko nakilala si Eliza. Pagkatapos ng halos 3 taon ay muli na naman kaming bumalik doon. Nakapagtataka nga dahil hindi kami diniretso ng bus. Bagkus ay inihinto lang kami sa pinakabungad ng baryo. Sa pinakamataas ay makikita ang malaking pangalan na itago ko na lamang sa pangalan na Baryo Sinampalok. Pagbaba namin ay napansin ko ang pagtingin sa amin ng mga pasahero sa bus. Yung tingin nila ay balisa at tila may takot sa muka. Hindi ko na lang yun pinansin at sinundan na lang sila Eliza papasok ng baryo. Buungad pa lang ay puro puno ang nakikita namin. Hindi na rin matigil sa pagtanong ang anak ko kung naliligaw na ba kami. 3 taon pa lang kasi ang anak ko nun. Sinabihan ko na hindi kami naliligaw dahil sa pagkakatanda ko ay ganoon talaga ang Baryo Sinampalok. Gaya nga ng inaasahan, nakarating na kami sa mismong baryo. Napakaraming bahay at may mga nakasabit na rin na banderitas. Maraming tao ang nasa labas na nag-uusap-usap patungkol sa darating na pista. 7 araw pa ang natitira bago dumating ang pista pero grabe ng kasiyahan ng mga tao. Nang mapatingin ng mga tao sa amin ay napansin ko na tila natahimik sila. Bawat dadaanan namin ay lumalayo sila at mapapansin ang takot sa kanilang mga muka. Nagtataka akong pinagmasdan ng paligid. Para bang takot na takot sila habang nakatingin sa aking biyanan at kay Eliza.
Umabot pa sa pandinig ko ang isang matanda na sinabing umuwi raw ang salot sa baryo. Pagtingin ko sa nagsabi nun ay umiwas siya ng tingin, saka tumakbo palayo. Nilapitan naman ako ni Eliza, saka kinuha ang anak namin sa akin. Habang naglalakad kami ay sinabihan niya ako na wag daw akong makikinig sa kung ano man ang sasabihin ng mga tao. Kinamumuhian daw kasi sila doon. Tinanong ko naman siya kung bakit kinamumuhian sila. Pero tinignan niya lang ang kanyang nanay at saka ngumiti. Sinabi niya sa akin na wag na raw akong magtanong at i-enjoy ko na lang daw ang pananatili rito. Mula sa gilid ng aking mata ay napansin ko na parabang may dumaan na takot sa mukha ni Eliza habang nakatingin sa nanay niya. Nang tanungin ko kung ayos lang ba siya, ay sinabi niya na lang na kinakabahan daw siya sa mangyayari. Sa punto po na yon ay takang-taka na ako. Marami ng tanong sa isip ko kung bakit siya kinakabahan, gayong makikipista lang kami. Binaliwala ko na lamang ang sinabi niya. Nakarating kami sa nag-iisang bahay sa may dulo ng baryo. Maliit lamang ang bahay na yon, pero kasya na sa aming apat. Pagpasok namin sa bahay ay laking gulat ko nang makakita ng isang lalaki. Yung lalaki ay kaedad lamang ng aking binan. Naka-apron ito na parabang nagluluto, ngunit ang nakakuha ng aking atensyon ay ang bahid ng dugo sa puting apron niya. Nahalata ata ni Nanay Mila na nagtataka ako dahil sinabi niya sa akin na yun daw ay ang kanyang pinsan. Mananatili daw ito sa kanila sa pista dahil ito raw ang magluluto. Nginitian ko naman ang pinsan ni Nanay Mila na kilalanin na lang natin sa pangalan na Alvin. Nagulat ako dahil inakbayan ako ni Alvin. Sinabi niya sa akin na welcome daw sa pamilya at iba pang magagandang salita na kahit papaano ay nagpagaan ng aking loob, maliban lamang sa isa. Habang nakaakbay pa rin kasi sa akin ay tinanong niya si Nanay Mila. Sinabi niya rito kung alam ko na raw ang patungkol sa sikreto nila. Takang-taka naman ako sa tinutukoy niyang sikreto. Napansin ko rin na natigilan si Nanay Mila at Eliza, pero maya-maya rin ay ngumiti. Sa tagal ko na rin kasama si Eliza, alam kong noong puntong yun ay may tinatago siya sa akin. Sinabi na ng aking biyanan na iyong sikreto raw nila ay ang pagiging mahilig nila sa karne. Parang normal lang naman kung papakinggan, pero tila ba may kakaibang kahulugan yun. Bukod kasi sa normal lang naman sa tao ang maging mahilig sa karne, ano pang punto upang isikreto ito? Bala ko pa sanang magtanong kay Eliza patungkol doon, ngunit hinila na ako ni Alvin papunta sa kusina. Pagpunta namin sa kusina ay napasinghap ako sa dami ng karne na naroroon. Malalaki at halatang bagong katay. Inisip ko noon na baka yun ang dahilan bakit may dugo sa apron ni Alvin. Sinabi sa akin ni Alvin na lahat daw yun ay ihahanda raw para sa piyesta. Balak daw nilang ipamigay sa mga kabaryo nila. Ganoon daw kasi madalas ang ginagawa nila tuwing piyesta. Ngumiti na lamang ako nun. Sa katunayan ay maganda ang plano nilang mamigay ng pagkain sa kabaryo. Ngunit kung babalikan ko ang nangyari nung pumasok kami sa baryo, ay parabang kinamumuhian ng pamilya nila. Napaisip na lamang ako na baka may mga tao nang gusto naman talaga ang pamilya ni Eliza. Hindi na rin ako nagtagal na kasama si Alvin. Kaya bumalik ako sa kinaroroonan ni Eliza na nasa kwarto na. Tulog na ang aming anak nang tanungin ako ni Eliza kung ano raw ang napag-usapan namin ni Alvin. Sinabi ko na lamang yung totoo habang pinagmamasdan na nag-aayos ng gamit si Eliza. Kaunting katahimikan ng namayapa hanggang sa muling magsalita ang asawa ko. Ayon sa kanya ay magulo raw ang kanilang buhay kapag nandito sa baryo. Ayaw niya talagang pumunta noon, pero sadyang napilit lang daw ang nanay niya. Nang tanungin ko naman kung anong dahilan, ay hindi siya sumagot. Umiwas lang siya ng tingin sa akin sa kabumuntong hininga.
Sobrang clueless ko at parabang napuno ng kuryosidad ang aking utak. Magmula noong tumapak kami sa baryo, pakiramdam ko ay may natatagong sikreto na dapat ay malaman ko. Pagdating ng gabi, naisipan kong bumili ng sigarilyo. Naghahanap ako ng tindahan at nang makita ko ang kaisa-isang tindahan na bukas, nagulat ako dahil bigla itong sinarado ng tindera. Nakaramdam ako ng inis sa ginawa niya, kaya naman tumakbo na ako palapit dito. Bago pa man makapasok ulit sa loob ang tindera ay hinawakan ko ito sa kamay. Ngunit ganoon na lamang ang aking pagtataka nang umiyak ito habang paulit-ulit na sinasabi na, "Wag ako, may pamilya pa ako. Pakiusap." Nabitawan ko na lamang siya habang natulala ako. Hindi ko maintindihan kung bakit takot na takot siya sa akin. Bumalik na lamang ako sa bahay saka ikinwento sa kanila ang nangyari pero tumawa lamang ang aking biyenan. Sinabi niya sa akin na baka natakot daw sa akin dahil bago raw ang mukha ko sa baryo nila. Naniwala naman ako agad sa sinabi niya. Habang kumakain ay napansin ko na hindi ginagalaw ni Eliza ang pagkain niya. Karne pala ang ulam namin nun. Sinabi niya na lamang na busog siya, saka pumasok ng kwarto. Sumunod naman ako sa kanya at natagpuan ko siyang umiiyak. Sinabi niya sa akin na nagsasawa na raw siya sa karne at nakikiusap sa akin na magluto na lang daw ako ng gulay na aming uulamin. Kahit nagtataka ako ay pumayag na lamang ako sa gusto ng misis ko. Kinabukasan bandang 6:00 ng umaga nang maglibot ako sa baryo kasama ang aking anak. Nagtataka ako dahil sa katahimikan ng baryo. Ibang-iba ang katahimikan nito nung unang pagdating namin. May mga tao naman sa labas pero nakapagtataka dahil kapag nakikita kami ay umiiwas ang mga ito. Napadaan kami ng aking anak sa isang mini court sa baryong yon. Maraming tao ang nakapalibot doon, kaya dala ng kuryosidad ay lumapit na rin ako kasama ang aking anak. Nanlaki na lamang ang aking mata nang makita ang isang bangkay. Putol-putol na ang katawan nito. Ayon sa mga naririnig ko ay nawawala raw ang hita at tiyan ng biktima. Nakarinig pa nga ako na paniguradong yung bagong dating daw ang may gawa. Hindi ko na nga napigilan na sumabat nun. Kami lang kasi ang bagong dating sa baryo, kaya paniguradong kami ang sinisisi. Sinabihan ko ang nagsabi na wala kaming kinalaman sa nangyari. Bagamat nasusuka na ako dahil sa amoy ng bangkay, ay nasabi ko pa rin yun. Dahil doon ay natahimik ang paligid. Maging ang mga taong nag-iimbestiga ay napatingin sa amin. Tinuro ko ang bangkay. Sinabi ko sa kanila na wala kaming kinalaman sa pagkamatay niyan, kaya wala silang karapatan na sisihin kami. Nagulat ako nang ituro rin nila ako. Sinabi nila sa akin na marahil hindi ko raw kilala ang mga taong kasama ko sa bahay. Kami o sila Nanay Mila at Eliza lang naman daw ang maituturong may sala dahil isa raw silang demonyo. Uminit na talaga ang ulo ko nun, kaya hindi ko na napigilan na suntukin ng lalaking nagsabi. Babangasan ko pa sana ang muka nang marinig ko ang boses ni Eliza. Mabilis itong lumapit sa akin, saka binuhat ang aking anak. Laking gulat ko nang ituro nila si Eliza. Si Eliza raw ay anak ng kriminal. Wala namang sagot si Eliza. Bagkus ay hinila niya lang ako palayo. Sinamaan ako ng tingin ni Eliza. Nagalit ako sa kanya dahil hinahayaan niya lang ang mga taong yun sa pagsalitaan siya ng ganon. Akala ko ay magagalit sa akin si Eliza, pero niyakap niya lang ako saka pumasok na sa bahay. Sa puntong yun, alam ko na may kakaiba na talagang nangyayari. Pagpasok ko ng bahay ay dumiretso ako sa kusina. Nagulat pa ako dahil nakita kong inaamoy ng aking biyanan at Alvin ng isang karne. Siyempre ang langsa nun, kaya sobrang nawirduhan talaga ako. Tinanong ako ni Nanay Mila kung may kaguluhan daw ba sa labas,
at doon ko na ikwento ang nangyari. Akala ko ay magagalit siya dahil sinisisi niya pero tumawa lang siya. Sinabi niya na puro lang naman sisi ang mga yon pero wala naman daw sapat na ebidensya. Sanay na raw siya na kapag may patayan ay siya ang sinisisi. Doon ko lang napansin na may karne. Para bang hugis hita siya. Para akong nanlamig sa nakita ko pero agad itong tinakpan ng kumot ni Alvin. Ayon sa kanya, hita raw yun ng baboy. Tinitigan ko ng mariin si Alvin bago sila talikuran. Alam ko sa sarili ko na hindi yun hita ng baboy dahil sa haba pa lang ay hindi nababagay sa hita ng isang hayop. Bumalik na lamang ako sa loob ng aming kwarto. Naabutan ko si Eliza na tulala habang pinapanood na maglaro ang anak namin. Doon ko na tinanong si Eliza kung ano ba talaga ang nangyayari. Alam kong may kinalaman siya kung bakit tila sila ang pinagbibintangan ng pumatay doon. Brutal pa naman ang pagkakapatay kaya paniguradong malalang kaso yun. Pero imbis na sagutin ako, ay tinalikuran niya lang ako. Napabuntong hininga na lang ako. Noong puntong yun naisip ko na alamin ko na lamang ang totoo sa sarili kong paraan. Sa maghapon ay masusi ko lang na pinagmasdan si Nanay Mila at Eliza. Pati na rin si Alvin. Bawat galaw nila ay pinaghihinalaan ko, lalo na kapag may nakikita akong dugo sa apron at pisngi ni Alvin. Maghapon din nakatambay si Alvin sa kusina at nagkakatay. Hindi na nga minsan normal ang laki ng karneng kinakatay niya. Para bang hindi na yung karne ng tao. Samantala si Nanay Mila at Eliza naman ay napapansin ko na paalis-alis ng bahay. Minsan nahuhuli ko na nag-uusap ng pabulong. Para bang bigla akong nag-left out sa bahay na yon kasi parang ako lang ang natatanging walang alam. Nang tanungin ko ulit si Eliza kung ano ang pinag-uusapan nilang mag-ina, ay sinasabi niya lang sa akin na mas mainam na raw na wala akong alam. Mapapahamak daw kasi ako at may posibilidad ba na mapahamak ang anak namin. Nakakaramdam na ako ng pagbigat ng dibdib sa bahay na yon. Pakiramdam ko kasi anumang oras ay may mangyayaring masama. Isang gabi, nagising ako dahil sa ingay sa labas. Pagkapa ko sa aking gilid ay nagtaka ako dahil hindi ko nahawakan si Eliza at tanging ang anak lang namin. Napabangon ako. Sumilip ako sa bintana at doon ko nakita sila Nanay Mila at Eliza. May mga dala-dala silang sako. Seryoso lang naman si Eliza pero yung mukha niya ay mahahalata ang pagkadisgusto. Agad naman silang sinalubong ni Alvin na may dalang kutsilyo. Kinuha niya ang hawak na sako ni Eliza bago dire-diretsong umalis si Eliza. Napansin ko na tumawa si Nanay Mila at Alvin. Tinanong ni Alvin kung nakita raw ba sila. Sinabi naman ni Nanay Mila na hindi raw sila nakita at saka sila pumasok na sa loob. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng kwarto. Kaya mabilis na akong nahiga at nagpanggap na tulog. Medyo binuksan ko ang aking mata upang makita ang ginagawa ni Eliza. Nanlaki ang aking mata dahil puno ng dugo ang kanyang damit. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko na para bang anumang oras ay lalabas na ito. Maya-maya pa ay pumasok ang aking biyenan. Nanlaki ang aking mata sa nakita dahil sinampal niya si Eliza. Gusto ko nang bumangon nun pero pinigilan ko ang aking sarili. Nakita ko kung paano duruin ni Nanay Mila ang aking asawa na kahit minsan ay hindi niya ginawa noon. Sinabi sa kanya ng aking biyenan na gawin daw ang trabaho o mamamatay daw ang pamilya ni Eliza. Alam ko na kami ng anak namin ang tinutukoy ni Nanay Mila. Takot na tumango lamang si Eliza. Mariin ako muling napapikit. Narinig ko na lang ang malakas na pagsara ng pinto at ang hikbi ni Eliza. Maya-maya pa ay lumubog ang kama.
Senyales na nahiga na si Eliza. Ilang minuto ang lumipas bago ko minulat ang aking mga mata. Tinignan ko si Eliza. Takang-taka sa kung ano ang nangyayari. Gusto ko siyang tanungin ngunit alam ko na hinding-hindi yun ang sasabihin ni Eliza. Kinabukasan, pang 3 araw na namin sa baryong yun. Paggising ko ay agad akong binati ni Bea. Pero ang pakla ng mood ko sa kanya, marahil sa nakita ko kagabi. Nginitian ko lang siya ng peke. Saka siya nilagpasan upang mamili ng kakailanganin ko sa lulutuin kong gulay. Sinunod ko pa rin naman si Eliza kahit takang-taka ako kung bakit gulay ang gusto niyang kainin namin. Maraming tao ang nasa labas. May mga naririnig akong usapan patungkol sa 2 tao na sinugod daw sa isang bahay. Narinig ko pa ang pangalan ng aking binan na isa raw sa hinihinalaang sospek. Nagtungo naman ako roon sa sinasabing bahay ng biktima, imbis na sa palengke pumunta. Napasinghap ako dahil pagpasok ko pa lang ay kitang-kita ko na ang walang buhay na katawan ng 2 biktima. Nakilala ko pa nga ang isa dahil yun ang nagbintang sa amin na nasa pako rin. Nagulat ako nang may sumampal sa akin. Pagtingin ko sa aking gilid ay nakita ko ang isang matanda. Nagpakilala siya bilang ina ng biktima. Sinabi niya sa akin na ako raw ang pumatay sa anak niya porket pinagbintangan nito ang pamilya ko. Pilit kong pinakalma ang sarili ko. Sa totoo lang, ayoko kasi sa lahat ang pinagbibintangan ako, lalo na sa bagay na hindi ko ginawa. Kalmado kong sinabi sa matanda na wala akong alam sa mga sinasabi nito. Pero nagwala lamang ito doon. Napigilan lamang siya nang hinila siya ng isang lalaki. Umalis na lang ako roon bago pa ako makipag-away. Hindi pa man ako nakakalayo nang may tumawag sa akin. Paglingon ko ay nakita ko ang isang babae. Tinanong niya ako kung bago lang daw ako sa baryo. At sinabi ko naman na oo. Sinabi niya sa akin na marahil daw pinagbibintangan ako kasi related daw ako kay Nanay Mila at Eliza at Alvin. Doon na ako nagkaroon ng lakas ng loob na tanungin sa babae kung bakit ba kami ang pinagbibintangan. Sinabi na nga roon ng babae na si Nanay Mila at Eliza at Alvin ay kilala raw dahil sa pagiging aswang. Pero si Eliza daw ay di pa ganap na aswang. Napipilitan lang itong gawin ng mga inuutos ng kanyang ina. Kaya kahit ayaw niya kumain ng karne ng tao, ay napipilitan lang ito kumain dahil sa takot sa kanyang ina. Kadalasan daw kapag malapit na ang pista, ay pumapatay sila ng mga kababaryo. Tapos kapag pista na ay ipapakain ito sa kanila. Wala silang magawa kundi tanggapin dahil tinatakot daw sila na papatayin sila nila Nanay Mila, Eliza at Alvin. Tuwang-tuwa nga raw sila dahil umalis na sila ng baryo kaso nagulat sila dahil bumalik daw ulit. Akala daw nila ay magiging maayos na raw ang kanilang pista noong taon na yon. Ngunit nagkamali sila. Wala naman daw silang sapat na ebidensya upang ipatugis sa pulis sila Nanay Mila at Alvin at Eliza. Sapagkat kahit nakikita na nila at may sapat na witness, ay binabalikan daw ng mga ito ang mga taong yun upang patayin. Bawat salita ng babae ay mariin na sakto lamang upang maniwala agad ako. Agad akong kinilabutan ng maisip ang laman ng sako. Panigurado akong bangkay yun ng tao. Ang mga karne na kinakatay ni Alvin, walang imposibleng tao rin yun. Napagtanto ko rin sa oras na yun na kaya pala nais ni Eliza na kumain lamang kami ng gulay dahil ang karne ay para sa tao. Alam ko na sa puntong yun ay hindi gusto ni Eliza ang nangyayari. Tila napagkonekta ko na ang lahat ng pangyayari sa lumipas na araw. Nagpaalam na lamang ako sa babae at nagpasalamat. Mabilis lamang akong nakabili ng gulay nun at habang pauwi ako ng bahay, ang tanging nais kong gawin ay kumprontahin si Eliza at umalis na kami doon. Pag uwi ko sa bahay ay naabutan ko na solo lamang doon si Eliza.
Yun na ang ginawa kong pagkakataon upang kausapin si Eliza. Sakto rin naman na tulog ang anak namin. Seryoso kong sinabi sa aking asawa ang aking nalaman. Akala ko ay magre-react siya pero nakatitig lang siya sa akin na tila ba inaasahan na ang sasabihin ko. Sinabihan ko rin si Eliza na aalis na kami pero umiling siya sa akin. Nagsimulang uminit ang ulo ko dahil sa sinabi niya. Paulit-ulit kong sinabihan si Eliza na delikado kami sa baryong yon. Ang tanging sabi lang sa akin ng asawa ko ay hindi niya raw kayang iwan ng mama niya. Nagsimula raw kasi ang pagiging aswang ng ina at ni Alvin nang mahawaan sila nang minsan dumalo sila sa isang pistahan sa isang liblib na baryo. Nang namatay ang tatay niya, kinain din daw ng mama niya ang tatay niya. Dala raw ng pagkasabik dito. Siya na lang daw ang tanging pamilya ni Nanay Mila at hindi niya kayang masikmura na tatalikuran niya ang kanyang pamilya. Yung boses ni Eliza ay nagmamakaawa na may halong takot. Alam ko na sa puntong yon ay seryoso siya sa kanyang sinasabi. Sinubukan ko pa nun pilitin si Eliza ngunit tinanggihan niya lang ako. Noong puntong yon ay hindi ko na alam ang gagawin. Hindi ko naman kayang iwan lang bigla si Eliza. Mahal ko si Eliza at ang tumakas nang wala siya ay wala sa plano ko. Magmula nung araw na yon ay lagi kong sinasabihan si Eliza na tumakas na kami. Nag-impake na nga rin ako ng aming mga gamit pero pilit pa rin akong tinatanggihan ni Eliza. Sinasabi niya sa akin na kami na lang daw ng aming anak ang tumakas at hayaan na lang daw siya. Kapag daw kasi tumakas siya ay hindi lang daw siya ang nasa pahamak kundi kami rin daw ng aming anak. Naiiyak na ako at hindi na ako makatulog tuwing gabi. Lumayo na rin ang loob ko kay Nanay Mila at kay Alvin. Kahit minsan ay hindi na rin ako kumain ng mga karne. At sa tuwing naaalala ko na minsan na akong kumain ng karne na luto ni Alvin, ay nasusuka na lang ako. Sa mga lumipas na araw ay walang araw na walang bangkay na nakikita sa baryo. Sa tuwing tinitignan ko ang mga bangkay, ay kinikilabutan ako dahil alam kong kilala ko kung sino ang may gawa ng mga ito. Mabilis lumipas ang mga araw. Dumating na nga ang araw ng pista. Yun lang ang pista na halos mabingi ako sa katahimikan. May mga banderitas nga ngunit hindi ko ramdam ang kapistahan. May mga nakahain na rin na luto ng iba't ibang karne si Alvin. Kapag tinitignan ko ang mga yon ay alam kong lahat ng yon ay karne ng tao. Binabalot ni Nanay Mila ang mga karne sa plastik nang tawagin niya ako. Ayon sa kanya ay ipamigay ko raw ang mga yon sa mga kapitbahay. Gusto ko man tumanggi pero nang makita ko kung paano ako senyasan ni Eliza na sumunod ay ginawa ko na lamang. Kung iniisip niyo na maaari kong itapon ay hindi pwede. Dahil kapag tinapon ko ay paniguradong malalaman ito ni Nanay Mila na maaari pang ikapahamak ko o ng pamilya ko. Bawat bahay na binibigyan ko ng ulam na karne ay napapansin ko kung paano sila nandidiri. May iba pa na agad tinatapon sa basurahan at yung iba ay nahuli kong ibinabaon sa lupa habang nagdadasal. Pakiramdam ko ay isa akong kriminal na may malalang kaso nun. Nang makarating ako sa panghuling bahay ay laking gulat ko dahil hinila ako nito papasok. Nagtaka ako na may halong takot nang sabihan niya ako na kunin ko raw ang anak ko at tatakas daw ako. Sinabi niya sa akin na binilinan daw siya ni Eliza na itakas daw ang anak namin. Sinabihan din daw siya ni Eliza na tulungan daw ako na makatakas sa baryong yon. Agad akong tumanggi sa sinabi ng taong yon. Naiinis ko pa itong sinabihan na hinding-hindi ko kayang iwan si Eliza kasama ang dalawang mamamatay tao. Pagkatapos ay agad na akong umalis sa bahay na yon. Ngunit hindi pa ako nakakalayo nang tumawag siya ulit. Sinabihan niya ako na kung sakali raw magbago ang aking isip ay hahayaan niya raw bukas ang pinto sa likod ng bahay. Handang-handa daw siyang tulungan ako. Doon niya na nga sinabi na siya raw ay kababata ni Eliza.
Gayunpaman binaliwala ko pa rin ito. Alam kong katangahan ang ginawa ko pero hindi ko pa rin kayang iwan mag-isa si Eliza. Ngunit sa likod ng aking pag-iisip ay sinasabing iwan ko raw ang aking anak at ito ang iligtas. Pagkatapos kong ipamigay ang mga karne na gawa nga sa tao, ay umuwi ako ng bahay. Hindi pa ako nakakauwi ng bahay nang marinig ko ang boses ng aking biyenan at Alvin. Nag-uusap sila banda sa may kusina, kaya lumapit ako upang marinig kung ano man ang kanilang pinag-uusapan. Halos magulantang ako sa bawat salita na sinabi nila. Ayon kay Nanay Mila, balak daw nilang patayin ang aking anak at ako upang gawin nilang pulutan sa pag-inom nila mamaya. Sinabi naman ni Alvin na papaano daw si Eliza. Ngunit tumawa lang si Nanay Mila at sinabing suggestion daw yun ni Eliza at pumayag daw si Eliza na gawin yun sa amin. Tila tinamaan ako ng libu-libong kutsilyo noon. Namuo ang galit sa aking dibdib. Akalain ko ba naman na ang taong lubos kong pinoprotektahan at nagiging dahilan upang hindi ako tumakas ay ang tao pala na nais kaming ikapahamak. Hindi na ako noon nagdalawang isip pa. Umalis ako roon, saka nagtungo sa kwarto. Nakita ko si Eliza na tinitignan ng anak naming tulog. Sinamaan ko siya ng tingin. Hanggat maaari kasi ay ayaw kong pagbuhatan ng kamay ang aking asawa. Doon ko kinumpronta si Eliza sa aking narinig. Pati na rin ang sinabi niya roon sa kababata niya. Akala ko ay tatanggi siya pero nasaktan na lamang ako nang kumpirmahin niya ito. Galit na galit ako. Gusto ko siyang sigawan at sabihin na isa siyang demonyo dahil sa pagkain niya ng kapwa-tao pero pinigilan ko na lamang ang aking sarili. Nung gabing yun ay plinano kong takasan sila. Bandang 12:00 ng gabi ay gising pa rin sila kaya lubos akong nahihirapan na makatakas. Handa na ang lahat magmula sa aming gamit, pera, pati na rin ang aming anak. Nag-iisip ako ng plano nang pumasok si Eliza sa aming kwarto. Laking gulat ko nang yakapin niya ako at sinabing mahal na mahal niya raw ako. Humingi rin siya ng pasensya sa akin pero hindi yun ang nagpawala ng aking galit. Alam pala ni Eliza na balak namin tumakas at handa raw siyang tulungan ako. Sinubukan kong sabihan si Eliza na sumama pero nadismaya na lamang ako nang tumanggi siya. Hindi ko na lang siya pinilit kahit sobrang sakit sa akin. Nung gabing yon ay sinabihan niya ako na puntahan daw ang kanyang kababata. Sinimulan niyang aliwin si Alvin at ang nanay niya habang buhat-buhat at hila-hila ang aking malaking maleta. Nang makalabas kami sa pinto ay muli kong nilingon si Eliza. Muli ko siyang inaya na sumama sa akin pero ayaw niya talaga. Nagtungo na lamang kami sa kababata ni Eliza na nagpakilala bilang Rona. Gaya ng inaasahan, tinulungan nga kami ni Rona makaalis sa lugar na yon. Sobrang bilis ng pangyayari, Sir Eric. Natagpuan ko na lamang ang aking sarili na nakasakay na sa bus kasama ang aming anak. Habang tinatanaw ko ang baryo ay doon na ako umiyak. Bagamat nangako naman sa akin si Rona na magpapadala ng liham para mabalitaan ako sa nangyayari kay Eliza, ay hindi pa rin yun nakabawas sa sakit ng dibdib ko. Binalaan din pala ako ni Rona na wag daw tatangkaing tumawag ng pulis dahil mapapahamak daw ang buhay ni Eliza. Pagdating namin sa Maynila ay umuwi na agad ako sa aming tahanan. Napatingin ako sa aking 3 taong gulang na anak na hinahanap si Eliza. Ngunit tanging yakap na lamang ang aking nasagot dito. Makalipas ang ilang linggo ay naging mahirap ang aking pamumuhay. Lagi kong inaalala si Eliza at halos mabaliw na ako sa tuwing napapanaginipan ko na namatay na raw ito. Nagtrabaho rin pala ako bilang isang waiter sa isang restaurant at sinasama ko palagi ang aking anak. Wala ring araw na hindi ko iniisip si Eliza. Sa katunayan gusto ko siyang balikan. Gusto ko siyang isama ulit pero nagdadalawang isip ako.
Baka kasi masayang lamang ang pagpunta ko roon, lalo na't may posibilidad na tanggihan ni Eliza ang nais ko na sumama siya sa akin. Ilang araw pa ang lumipas at nakatanggap ako ng isang liham galing kay Rona. Tuwang-tuwa ko yung binuksan, ngunit sa aking pagbabasa ay doon na ako unti-unting naiyak. Doon pala sa baryo na yon ay may nakatirang pulis na nag-iimbestiga sa nangyari. Hinuli daw nito si Nanay Mila at Alvin. Ayos naman, hindi ba? Kasi nahuli na sila. Makukulong na sila. Ngunit kaya raw pala nahuli ang dalawang yon dahil naabutan nilang kinakatay si Eliza. Pagkabasa ko pa lang nun ay para akong mawawalan ng hininga. Hindi ko na napigilan pa na sumigaw habang mahigpit na niyayakap ang aking anak. Sa isang iglap ay para bang nawala ang kalahati ng buhay ko. Samantala, inosente naman ang aking anak na nakatingin sa akin. Tinatanong niya kung nasaan daw ang mama niya, pero hindi ko masagot. Halos ilang buwan din akong naging lugmok hanggang sa tuluyan ko nang natanggap ang nangyari. Lumuwas din pala ng Maynila si Rona at siya ang naging kaagapay ko sa pag-aalaga sa aking anak. Hindi nga rin nagtagal ay nagkamabutihan na rin kami ni Rona. Muli kaming bumisita sa baryong yon at bumisita kung saan nalibing si Eliza. Sa harapan mismo ng puntod ni Eliza ay inaya ko ng kasal si Rona. Ngunit kahit masasabi kong nakamove on na ako, ay hinding-hindi ko pa rin makakalimutan ng nakakakilabot na karanasan ko sa baryong yon na naging dahilan upang mawala si Eliza. Ngayon nga po ay malaki at may trabaho na ang aking anak. Natutuwa ako dahil napalaki namin siya ng maayos ni Rona. Nagkaroon din naman kami ng anak ni Rona at yun ay nag-aaral pa. Napaintindi ko na rin kahit papaano sa anak namin ni Eliza na wala na ang nanay niya. Madalas din kaming bumisita sa baryong Sinampalok. Hindi ako makapaniwala na sa pista sa baryo ng aking biyenan ko malalaman ang kahindik-hindik na sikreto